Hello po, good evening sa inyong lahat. Ito na po ako ngayon, nagbabalik po sa aking YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa Middle East, sa Saudi, sa Kuwait, at sa karatig ng ating bayan dito sa Singapore, Malaysia, at sa saan man lupalot po ng ating mundo. Ito po mag-aalas 9 po ng gabi, 9:30 ng gabi po, araw po ng Sabado po ngayon. Ito po pag-uusapan po natin ang nangyari po dito sa ating Vice President na si Tililing Sara Duterte. Alam niyo ba, nakapagtataka naman to si Sara Duterte. Dumalaw po ito sa burol ng isang member ng isang KOJC. Yung bang babae na namatay daw dahil do sa heart attack. Siyempre, pinasok sila ng pinasok po ito ng yung compound ng KOJC ng mga PNP. Siyempre itong leader and member po ni Kibuloy, siyempre na walang pagkain, walang kain, magdamag, natulog, walang tulog, walang kain, siyempre ganyan. Siyempre alam niyo naman, di ba, ang si Kibuloy ngayon wala nang maipakain siguro sa mga tao, di ba? Biro nyo ba naman itong mga tao ni Kibuloy, siyempre parang harang dyan, sa pabarabaranda sa mga tagilid-tagilid dyan. Alam niya pala siya ay may sakit. Sana, ang ginawa niya, doon na lang muna sa bahay. Alam ba ng mga pulis na siya ay may sakit? Siyempre, di ba, hindi? Kaya po dapat siya ay dapat na mahinga na lang sa bahay. Sobra supporter nila kay Kibuloy, di ba? Aba, hindi ninaawa si Kibuloy sa mga tao niya. Dapat sumuko na lang siya. Para po, ang sambayan ng Pilipino natin ay natatahimik na, di ba? Ito nga po, nang dumalo si Sara Duterte sa burol ng kanyang mga kasamahan, siguro kasamahan na rin yung mga kakilala niya dumalo siya Ano ba naman ito? Sa akin naman baliwala yun, wala akong pakialam dyan dahil gawa ng buhay nila yan. Kasi nga lang ang ating Vice President, alam niya ang kaso ni Kibuloy, isa siyang rapist, smuggling, money laundry, talagang may kaso, pati sa Amerika. Tapos dadalo siya sa mga ganun. Sa bagay, dapat nag-condolence na lang siya. Di ba? Sana hindi na yung pinagtatawanan siya ng taong bayan. Nakakahiya siya. Alam niya yung kaso ni Kibuloy. Di ba? Dapat hindi na siya nagpunta ron, nag-condolence niya, tumulong na lang siya, nagbigay na lang siya ng tulong, ganun, di ba? Ngayon, tsaka ka lang namatay, tsaka sa dadalaw, dapat hindi ganun. Tumulong na lang siya, magbigay na lang siya ng abuloy, ganun, di ba? Na hindi naman siya kaya nang lalabas ang tanga, di ba? Sa makatwid po, itong compound nito, ni Kibuloy, sa loob ng tatlong paghahalughog diyan sa KOJC, sa makatwid, si Kibuloy nagmimisa pa rin. Di ba? Ngayon lang siya hindi nakapagmisa, talagang ginurgog na sila ng mga pulisya. Talagang hinalughog na talaga siya. Pagkatapos ngayon, ang lumalabas, parang mayroon pa silang mga kapulisan, may nakita pang na mga bomb threat, ganyan, di ba? Pero parang ang lumalabas pa, parang bumabaliktad pa. Napansin niyo ba yung damit ko? Ang ganda, di ba? Hawaiian, galing to sa Saipan yung araw. Yung ako'y nag-Saipan noong 1991.
Alam niyo naman buhay ngayon, di ba? Isang kahit santo ka tayo, wala tayong negosyo. Ngayon, eto, nagbablog na lang ako. Kung sakasakali mga ako yung magtagumpay, sana ay katulong ko rin kayo. Sana po ay masuportahan nyo rin ako. Anyway, ito na nga po. Sa tatlong set na paghahalugog diyan sa simula dun sa una sa mga nag-water cannon, tapos kay Albao, tapos nga ito kay La Torre, kay General Torre, sa mga katiwid, si Kibuloy noon, nagmimisa pa rin diyan. Ngayon lang natigil, siguro, bagsak na siguro si Kibuloy ngayon. Ang tanong, bakit hindi pa siya sumusuko? Sana naman Kibuloy, kung ikaw naman may utak, total parang wala ka nang pakialam sa mga tao mo, at wala ka naman pinapasweldo, wala ka naman pinapakain, sumuko ka na lang para yung mga tao ay malaman nila na sa mga kay OJC na talagang ikaw ay inosente, ipaglaban mo para wala nang gumbasa yung mga tao, para wala na silang para wala na silang na yung aso ko kasi binubuhalin yung paso, baka mabasag. Kasi may tatlo kasi akong aso. Sana naman sumuko ka na para ikatatahimik ng iyong mga grupo rin to. Yung mga member mo para matahimik na rin sila. Kung talagang mahal mo sila, sumuko ka na lang. Tapos, kung ano mang mangyari sa iyo, di ba, tanggapin mo. Total, isa ka naman appointed of son. Tatanggapin ka ni demonyo kung saan ka mapupunta. Huwag ka na matakot dahil kayo marami ka namang kasalanan. Di ba? Ito na nga po, yung kay Sara, balik ulit tayo kay Sara. Si Sara po ay kung siya ang magiging leader natin, tapos alam niya yung kaso ni Kibuloy na ganyan, tapos parang kinakampihan pa niya, walang tao magtitiwala na sa kanya kasi parang gusto niya yung nananaig pa siya kanya yung merong pagkakasala na ganyan, kinakampihan pa niya. Dapat lumebel na lang siya kasi alam naman sa bayan ng Pilipino na hindi ka naman nanalo. Alam ko yan. Sa totoo lang, maraming taong umaayaw na sa iyo kasi sa tulad ngayon yan, marami ka na palang nakulumbat na pera, almost 73 million ba? Tama ba yan? Napakalaki. Napakalaking pera kung ikaw pa magiging presidente, baka magpares ka lang dyan sa tatay mo na mandurugas. Hindi na lang. Kawawa naman ng Pilipinas kasi alam namin itong si Ferdinand Marcos ay may malasakit sa aming bayan, sa ating bayan, na gusto niya talagang umangat ang ating bayan na hindi katulad ng tatay mo at saka yung mga sunundan nila, wala. Lalo na si Fidel Ramos, wala. Binenta lang ng binenta. Hanggang kay Cory, sunundan lang niya, hanggang sa ano. Tapos dito naman kay Digong, sa tatay mo, puro jabo ang naging negosyo. Ginawa niyang negosyo ang kanyang pagka-presidente. Siyempre, mga may anak siya yun. Siyempre, ginawa nilang negosyo ang kanilang pag-smuggling na mga shabu sa ibang bansa. Di ba? Parang hindi maganda. Hindi maganda ang nangyari sa buhay ng Pilipino. Paano po? Maraming salamat po. Sana po ay paki-subscribe po ang aking YouTube channel at paki-like and share. At hanggang dito lang po ako. Mabuhay sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye.